At makulay nating usapin, ngayon naman ay tuklasin natin ang siyensa. Nasa likod na mapagpaluhang sibuyas. Dito lang yan sa Bag na Fact. Isang sibuyas, pangkaraniwang sangkap sa kusina. Pero bago maisalang sa pagluluto, sa likod ng masarap na amoy at lasa nito ay isang misteryo. Ang kakayahang magpaiyak sa atin. Ano nga ba ang nagaganap sa microscopic level na nagdudulot ng mga luhang ito? Alam nyo ba na ang sibuyas na ito na nagpapaiyak sa atin ay may mahaba at mayamang kasaysayan? Mas matanda pa ito sa ating mga ninuno. Ang sibuyas ay isa sa mga pinakaunang tanim na nilinang ng tao. Tinatayang 5,000 taon na ang nakararaan pa sa Central Asia o Iran at West Pakistan ay ginagamit na ito bilang pagkain. Sa sinaunang Ehipto, hindi lang basta pagkain ng sibuyas. Sagrado ito. Iniugnay nila ito sa universo at sa buhay na walang hanggan. Nakakita pa nga sila ng sibuyas sa mga libingan ng mga paraon. Pati sa Mesopotamia, mahalaga rin ito sa kanilang pagluluto. Kaya naman, naging mahalagang bahagi ito ng buhay ng sinaunang tao. Hindi lang ikaw ha, lahat tayo naranasan na mapaluhan ng sibuyas na yan. Pero bakit nga ba tayo umiiyak pag naghihiwa ng sibuyas? At ano nga ba ang mga dapat nating gawin upang ma-reduce o maiwasan ito? Ang sagot, narito. Ang sibuyas ay may mga selula. May mga enzyme sa loob nito na nagre-react sa isang compound na tinatawag na amino acid sulfoxide. Pag hiniwa natin ang sibuyas, nababasag ang selula na ito at naglalabas ng chemical na tinatawag na syn-propanethyl S-oxide. Isang volatile compound na nagkakos ng irritation sa ating mga mata, causing it also to produce tears to flush out the irritant. Pero huwag kayong mag-alala, may mga paraan para maiwasan ang pag-iyak sa tuwing naghihiwa tayo ng sibuyas. Una, subukan nyo munang ilagay sa chiller o refrigerator at palamigin around 15 to 30 minutes ang sibuyas bago hiwain. Ang malamig kasi na temperatura ay nagpapahina sa pag-release ng chemical nito. Pangalawa, pwede rin itong hiwain habang nakatapat sa bumubuhos na tubig because water can act as a shield para hindi mapunta yung gas or chemical sa mata natin. Pangatlo, huwag gumamit ng mapurol na kutsilyo. Dahilan nito ay maaaring madurog ang sibuyas at magre-release ng mas maraming chemicals. Gumamit ng matalas na kutsilyo para mabilis ang paghiwa. Pang-apat, maaari kang gumamit ng goggles or any protective eyewear. More chances na di mapasukan ng chemicals ang eyes mo. Panglima, you can use electric fans. Itapat ito habang naghiwa upang ma-blow away yung mga chemicals na maaaring pumasok sa iyong mga mata. Lastly, may mga tinatawag tayong mga tearless onions. These are crossbreed onions para magkaroon ng lacrimatory factor synthesis o mababa ang content ng chemical that irritates our eyes. Sunyon is one of those types of tearless onions. Sa karaniwang sibuyas, tumataas ang pungency nito habang nakaimbak. Pero ang Sunyons, bumababa ito hanggang maging 100% tearless bago ito hiwain. That's it! Kaya next time na maghihiwa tayo ng sibuyas, tandaan nyo na ang pag-iyak ninyo ay isang natural na reaction sa isang chemical reaction. And it's not just sibuyas. It's more than just tears. Next time, alam nyo na. Happy cooking! Happy cooking! Ganon. May mga ano naman pala, may mga ways para hindi ka maiyak pagka naghihiwa ka ng sibuyas. Ay, oo, totoo yun. Ako as na bilang isang babaeng mahilig magluto, kailangan talaga hindi na i-slice yung parang pinaka dulo nung sibuyas, yung may mga roots. Yun daw kasi, well, wala namang scientific explanation. Pero for me lang, kapag hindi ko kasi na-i-slice or naaalis, hindi walang sting na nangyayari sa mata. Pero, well, ganun talaga ang onion. Oo, wala naman nang magagawa. Pero yun nga, meron naman tayo mga ways, meron din tayo para mabawasan, pero hindi mo naman talaga matatanggal yung anghang na napupunta sa mata mo. Oo, kaya kailangan mo na lang talaga bear with it. Oh, at saka ano yun, depende ato siya sa ginagamit na sibuyas kasi ang alam ko, ang red onions, yun talaga yung talagang matindi yung pagpapaiyak niya sa'yo. The sweet one, the yellow one is not that
sobra yung ano niya, oo. Tapos 'di ba may mga tinatawag tayong shallots? Tama ba 'yon? Shallots, Yung sa Ilocano, yung maliliit po na sibuyas, anong tawag doon? Basta yun. Basta may tawag doon sa Ilocano na. Onion, ano? Haan, may tawag doon na onion sa Ilocano. O, pati yun, hindi naman yun nakakasting ng mata. Depende lang talaga sa way siguro ng, syempre may mga, paghiwa, di ba, yung amoy, tos, mga ganyan.